na kami ay gisingin. There is new every morning, Panginoon. Tunay nga po na ang pag-ibig mo sa amin ay laging sariwa, Panginoon. Hindi nagbabago noon, ngayon, at pagpapailangan. Napakabuti mo, Panginoon. Ano man po ang aming nagawang kasalanan sa mga nagdaang araw, Panginoon, patawarin mo kami. Initin mo ang aming mga puso sa mga oras na ito, Panginoon, upang makapasok ang iyong mga salita sa aming puso sa umagang ito. Lord, wala kaming gagawin sa umagang ito kundi ikaw papurihan, awitan, sambahin at dakilain ng iyong pangalan. Salamat po, Panginoon, at sa mga magbibigay ng iyong mensahe, Panginoon. Pagpalain mo siya sa phone ng kanyang mga mahal sa buhay. Maging ang mga tatayo sa lugar na ito, Lord, ang mga awit, Lord. Pagpalain mo po sila, Panginoon. At ang lahat ng aking mga kapatid na narito na inuna ka, Panginoon, alam ko po na may gagawin ka sa kanilang buhay sa araw na ito. Kaya, Panginoon, maraming pong salamat. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mamaya yan, may Ang salitang pagsasaluhan po natin ngayong araw ay nakagaling sa Psalms 34, verse 18. The Lord is close to the broken. He rescues those whose spirits are crushed. Amen. Amen! Handa na po ba ang lahat magpuri sa Panginoon? Hallelujah! Glory to God! Oh
Pag-asa ko, ikaw ang buhay ko, Jesus. Hallelujah, O Lord God. Ama, salamat sa araw na ito, Panginoon. Salamat, Lord God, at nandito kami pagkos sa mga pagulan, Lord God, na nangyayari. Pero nandito kami po kami sa bahay-panambahan mo, Lord God. Maraming salamat, Ama, at inisipin ko kami sa araw-araw. Lord, para sa iyo kong awitin na ito, Lord God. Panginoon.
Pray para sa amin, Lord God. Maraming salamat, Lord God. Pasensya na po kung minsan nagkadapa kami, Lord God. Pero dahil sa iyo, Lord God, ikaw yung natutulong sa amin ng Panginoon. Maraming salamat, Lord God. Maraming salamat. Ayan, magandang buhay! Good morning! Naramdaman niyo ba yung presensya ng ating Lord kanina? Napakasarap pong kantahin, no? Yung mananatili, no? Ano man daw problema ang dumating sa ating buhay, mananatili lang tayo, no? Magbigay ng praise and worship sa ating Panginoon. Walang imposible sa ating Lord. Yes. No? Basta malinis ang ating puso para sa atin. Amen. Hallelujah. Oh, so, welcome po, may mga bagong mukha po dito sa atin. Ha? Talagang pasalamatan niyo po kung sino nag-invite sa inyo sa pagpunta po dito ngayong araw na ito. Kasi dito ninyo matatagpuan yung tunay na joy na nabigay ng ating Panginoon. Okay po, so sa pagpapatuloy po ng ating service ngayong araw na to, tayo na po ay dadako sa ating life testimony kung paano kumilos ang ating Lord sa ating puso, sa ating buhay ngayong isang linggong ito. Yes, okay. So dahil po, Yes. ngayong linggong to ay communion natin, nilimit lang po muna tayo ng dalawa. No? Yung mga gusto mag-testimony, next week po tayo magpapatunay kung paano kumilos si Lord sa ating buhay. So meron po ba dalawa na hinihingi po ng Lord? Okay, si Sister She. Good morning! Good morning! Isa pa nga, ang ganda ng smile after ng good morning. Isa pa po, good morning! Ayan, good morning. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ayan, ako po, gusto ko lang po ipagpasalamat. Mga 23 lang naman to. Okay lang ba? Ay, sorry. Sige, mga 3 na lang. Tagal na natin 20. So, ang una ko pong gusto ipagpasalamat sa Lord, yung nangyari pong kahapon sa office namin. Kasi meron po kaming naging problem na parang more than 2 months na yung problem na yun. Pero lahat po na-solve siya in one day sa tulong po ng lahat ng department na nagtulong-tulong to solve those cases. And sobrang thankful ako sa Lord kasi di ba po hindi may iwasan sa isang kumpanya yung meron mga hitwaan, ayan, yung mga hindi pagkakasundo. Pero po nakakatuwa dun sa mismong araw na yon, tatay, nung mismong araw po na yon, sobrang alam niyo po yun, although nandun yung tension, pero nagtulong-tulong yung mga department. And sobrang thankful ako sa Lord sa nangyari. And pangalawa po na ipinagpapasalamat ko, yung tuloy-tuloy po na pag-sharing namin sa office every Friday, no? Nakaka 3 weeks na po kami by God's grace. Thank you, Lord God. Ayan. And sobra po akong natutuwa dahil naririnig ko na po yung mga feedback, naririnig ko na po sa kanila yung mga seed na tinatanim natin, no, nagkakaroon na po ng unting bunga. Kaya sobrang thankful ako sa Lord. And lastly, ang gusto ko pong ipagpasalamat yung kanina umaga po. Kasi kahapon po, sobrang sama po ng pakiramdam po. Para po akong tatrangkas. Sabi ko nga po, baka hindi po ako maka-attend. Pero ginising po ako ng Lord ng 5 a.m. Tapos after po noon, nung nagising
nagising po ako ng sobrang sakit ng ulo ko. Sabi ko, kaya ko ba? Makaka-attend kaya ako. So, nag-open po muna ako ng laptop and then nag-edit ako. And then sabi ko, sige, try ko i-idlip ulit. Baka sakaling mawala. Alam niyo po, nung natulog ako ulit, ang panaginip ko napakaganda po. Yes. Ang panaginip ko po nung natulog ako ulit, napakaraming youth po dito sa church. Sobrang nakakatuwa po at sumasayaw. Tapos po, sa sobrang hindi na po ako, kasi galing po ako sa labas, parang hindi ko po alam saan ako dadaan. Sabi ko, gumaganon po ako sa gilid para po makarating ako sa technical. At ang nakakatawa po doon, sa sobrang dami at sobrang ingay po nung kantahan, umusok po yung ampli sa panaginip ko. Ganun po yung nangyari. Sabi ko, grabe yung yung ingay na ginagawa. Sabi ko kay Lord, ikaw lang Lord yung kumilos, ikaw Lord yung mag-manage ng church mo na ito. And magiging maingay yung salita mo, hindi lang sa pikutan, kundi sa buong Taguig, sa buong Pilipinas. And that's, I declare that in the mighty name of Jesus. Amen. Yes. Ayan, hello po, good morning po sa lahat. Good morning. Gusto ko lang po magpasalamat. Super sayo kasi yung ano ni Ate Shea, yung testimony niya, parang kadikit ng sasabihin ko sa inyo ngayon umaga. Kasi kung naalala niyo po, di ba, nag-testimony ako dito about nung na nag-iinip ako, na nasa hell ako, tapos hindi ako nasusunog, kasama ko na si Jesus, binigay niya sa akin na ito yung mangyayari sa mga tao kung hindi ako kikilalanin bilang Diyos. Kung hindi sila maliligtas, ito yung mangyayari sa kanila sa Jero. And then, nung first day of school po, hanggang saan na, kasi dalawang pasok na kasi nag-suspend po ng dalawang beses. Sobrang natutuwa ako kasi hindi po siya, hindi po siya parang hard to get na makuha yung mga klase mo. Sabi ko, Lord, grabe. Kasi sobrang thankful ako sa advisor namin kasi, pinagawa niya yung activity na yun. Kaya parang na tagasunod ni Lord, nalaman ko yung yung nasa puso nila, yung pinagdadaanan nila. And then naalala ko yung Campus Harvest nung July 3. Nung July 3 po, narinig ko din yung mga hinaing ng mga kabataan na may mga family problem, mayroong nag-suicide, mayroong yung naging batang ama, hindi na alam yung gagawin. Nawalay sa magulang dahil may isang relasyon na sira sa family, sa girlfriend niya. And then sabi ko, Lord, kailan dito? Kailan dito? Kasi sabi ko, iba yung naano ko dito, may kaklase ako narinig na yung isa sa family niya nag-suicide. Sabi ko, Lord, mahirap mamatay na hindi ka makilala. Kaya sabi ko, Lord, uunahan ko na. Kailan? Kailan mangyayari? Kapag wala na sila, Lord. Please, Lord, pakibilisan ko. Alam ko kumikilos ka, pero sana, Lord. Sabi ko, narinig ko yung mga kwento ng mga klase. Sabi ko, excited na talaga ako. Mag-campus Harvest pa rin National High School. And then, kasama namang ng youth ministry, syempre, ma-harvest natin yun. Magdadala natin sila sa Lord. Babalik natin sila tulad ng sinasabi ni Lord na ibalik niyo sila sa akin. And then, millions, thousands of angels mag-celebrate. Ayun po, sobrang tuwa ako kasi plano ko yung dati na mag-sharing gospel ko sa Taguig National, pero naudlot nandun ako ng Punta Central. And ngayon, matutupad na po. And then, praying lang po sa strength na ibibigay sa akin nila in the Muslim marriage. Thank you po. Sorry po. Sabi nila dalawa lang, pero 3. Ayan, hindi ko po palalagpasin. Good morning, everyone! Good morning! New faces, ang cute naman nila, di ba? Ayan. So, gusto ko lang po ipagpasalamat kahapon po na nangyari, na feeding natin sa Angono Rizal. No? Ayaw pumayag ng Lord na hindi natin makita yung produkto. No? Although na-flash ko na kahapon sa Quest Bibutan Group. At ngayon, ate, kahit hindi na siguro i-edit. Ayan. Ito po ang mga ganap kahapon, no? Okay lang, ina. Para ano tuloy-tuloy. Ayan. So, ayan po ang nangyaring feeding, no? Sa mga bata kahapon. At ito ang mga next generation na magpapakilala sa ating Panginoon. Kung hindi natin sila tatamnan, hindi nila makilala ang Jesus, malamang walang mag-raise, no? So, ito po, kahit hindi pa nila
bata pa, may nag-feed sa inyo, no? O may nagpakain sa inyo, in-introduce ang Jesus. At ngayon lang kayo namulaklak, no? Ngayon lang nag-bloom. Ayan, yung mga blooming, no? Kaya mapapansin niyo po, ang mga anak ng Lord, kahit inuulan, nakangiti pa din. No? Papayag ba kayo nun? At saka ang gaganda, iba po ang mga beauty na merong Jesus sa puso. Amen po ba? Amen po ba? Diba? Ang cute, kahit hindi ma-recognize, no? Kahit hindi maano, oh may Jesus yan, nakangiti. O, diba? Kahit ulamin tayo ng problema, still, pag ang Lord nasa puso natin, lalabas at lalabas yung ngiti at glow mo. Lagi kang cute, lagi kang pretty, no? Ayan. So, kahit hindi nagme-makeup, maganda pa rin sa Lord. Amen? So, thankful po sa Lord. Kahit sobrang ulan po, inulan kami niyan sa pag-uwi, no? So, salamat sa Lord sa mga nakibahagi, no? Lalo na sa panalangin ninyo, hindi man kayo nakasama, pero sa susunod, no, marami pa tayong mga activity na pwede kayong sumama at praying na marami pa tayong mga kaluluwa, no? Even mga munting anghel lang yan, pero soon sila ang mag-raise na magpapakilala sa ating Panginoon. And thank you and have a blessed good morning to everyone. Ayan po, kung saan-saan po nakakapunta, no? Yung ating feeding, yung meals and values natin. So, talagang masarap po mag-lingkod sa Panginoon. Masarap daw yung nagluto. Wala na nilalamos. Okay po. So, next week po, yung sa ating Taguig National. So, yung mga gusto pong tumulong, hindi man sa financial, yung volunteer po para po magluto, para po maghayo, makibahagi po tayo doon sa ating paghayo sa Taguig National. So, tayo na po ay dadako sa ating talagang food nitong service natin, no? So, tayo po ay maghanda, ihanda na po ang ating sisidlan para tayo po ay mapuno, no? Mapusog ngayong araw na ito. So, excited na, hindi ko pa tinatawag, nakatayo na. Kasi, Tumayo na tayo mga kapatid. Ay, dapat hindi. Ay, siya, ba't hindi kasi ginagamit yung stats? Sira na na. Hindi, ayaw ko magkaroon. Yun ang gusto mo. Gusto mo. Bakit mo nang gamit? Baka mamaya mawala akong boss. Space na mawala. Okay. Ako kasi hindi ko nag-isa. Kaya hindi ko na nilagay. Minsan nga, bumababa ako sa katakawan kong maglakad. Hallelujah. Okay, it is raining hard and it's still a blessing from the Lord. Amen. That we are here. Yes. Let us pray. Basahin mo nga muna. Shit, tagay mo muna yung shit. Natin na. Yan. Psalm 34:18. You are broken-hearted. You rescue those whose spirits are crushed. Wow! Wow. Broken-hearted. Okay, let us bow down our heads and feel the presence of God. Father God, Son, and the Holy Spirit as one God, a faithful God, a God of victory, a God that healeth thee, and a God of miracle. Your love is new every morning for us, O God. Father God, with the guidance of the Holy Spirit, Panginoon, kayo po ang aming bisita sa oras na ito. Ang inyong anak, Panginoon, ang gagamitin mo ay ilagay mo sa inyong likuran. Ikaw ang makita, ikaw ang magsalita, Panginoon, sa inyong salita. O God, na ito ay salitang buhay upang kami po ay buhay na magsamba, magpuri at masalamat sa iyo araw-araw. In the mighty name of Christ and the Holy Spirit. Amen! Ano nga tumawa nga tayo lahat mga kapatid para yung mga stress naman yung mga natin, chicks natin. Tingnan mo si sister. Salamat naman sa mga, marami na tayong nalikom ng mga kabataan. Wow! God is using those who are
having their, what we call now, schooling in evangelism and explosion. Kaya, salamat sa Panginoon. Ay, hindi na ako memorize ko na yan, isang linggo yan. Hindi na ako bumabasa. Okay, dito ko kukunin yung broken hearted. Pag sabi natin broken hearted, ay teka muna. Meron pa ako parang, ay gising kayo ha, gising kayo. Bago ako magsalita. May isang pastor, this is just to wake you up. Because it's very, if it's rainy season, gusto natin tulog, no? Okay. May isang pastor sa isang Sunday service. May tatlo siyang bibinyagan. Tatlong bata ang kanyang bibinyagan. Sabi ng pastor, listen ha, okay tumawa. Ang sabi ng pastor, ano ang pangalan ng iyong anak? Mrs. Sabi ng Mrs. Cellphone pro. Ha? Umamot si pastor. Bakit cellphone? Sabi ng asawa, sabi ng babae. Kasi po, yung cellphone galing sa aming pangalan, dalawa kami. Ang pangalan ko ay si Celia at ang asawa ay si Ponce, kaya cellphone. Tapos sabi niya, next, ano naman ang pangalan ng anak mo? Sabi niya doon sa pangalawa. Sabi niya, charger po. Lalong pinamot ni pastor yung ulo. Sabi niya, opo, pastor, kasi galing yan dalawang pangalan namin. Sabi niya, ay ano na ang pangalan nyo? Sabi niya, ako ay si Chari, ang asawa ko ay si Roger, kaya okay, pangatlo, ikaw naman, ano pangalan ng anak mo? Sabi naman yung isa, SIM card, Lord. Sabi nga, SIM card, pastor. Lalo pumamot si pastor, ano ba mga pangalan? Sabi niya. Kasi napunta yung anak kuha namin sa aming pangalan mag-asawa. Ako si Siming, ang aking asawa ay si Carding, kaya SIM card. Dahil parang kamot si pastor, sabi niya, okay, sa araw na ito walang binyagan. Sabi yung mga magulang, bakit pastor? May mga pangalan namang aming anak. Sabi niya, sapagkat walang signal. Okay, let's go now to the verse that we have. Sabi niya, tutulungan niya ang mga nagdurusa at di nabibigo ang walang pag-asa. Kapag tayo pa, mga kapatid dito sa mundo, hindi tayo mawalan ng pagdurusa. Yes. Mga problema, may mga stress tayo, no? Kaya, sigon sa ating pagtanggap sa pagdurusa na ito, ang mga stress na ito sa ating buhay. Kagaya ng itlog. Ang itlog, kapag nabasag sa labas, hindi mabubuo ang chicks. Patay siya. Pero, kung ang basag ay brokenness is inside the egg, mabubuhay ang chicks. Get me? Kaya, mga kapatid, dapat tayo mabasag sa loob, hindi dapat tayo mabasag sa labas. Kasi pag mabasag tayo sa labas, mga kapatid, patay tayo dahil nasa mundo tayo, may stress tayo, may problema tayo, may persecute tayo. Pero kung mabasag tayo sa loob, sa pamamagitan ng banal na Espiritu, buhay na buhay. Get na? Amen. Simple lang ito, kunti lang kasi para hindi kayo matulog. Okay, so, kapag inaasam natin yung pagbasag ng banal na Espiritu sa ating kalooban, that's the puso or tinatawag natin
internal being of ours. Yung mga attitude, yung mga iniisip, yung mga kilos, yan. Ha? Ngayon, kung may basag sa loob, may pagpapala. Amen. Amen. Dahil nung binasag ni Jesus ang tinapay at ipinakain niya ang 5,000 people except men and women. Yes, and children. Nung binasag niya, pinakain niya at sobra pa. Kaya kung pagbasag ng kamay ng Panginoon ay may pagpapala. Nung nabasag ng alabaster jar ni Magdalene at binuhusan niya ang Panginoon, there is pagpapala and there is anointing. Yes, Nita, Amen. yan. Dapat tayo mabasag sa loob, kapatid, upang sa ganon, buhay na buhay tayo. Lalo tayong gumagwapo, lalo tayong gumaganda, at lalo tayong Kami yun. nabubuhay. Kahit andito ay basag sa kalooban. Yes! Yes! Ayan. Okay. So, nung nabasag yung alabaster jar, pinuhusan na Magdalena ng oil ang pabango ng ating Panginoon. She anointed him. At siyempre, pag-anointing, there is pagpapala. Amen. Yan ang ibig sabihin ng tinutulungan niya ang mga nagdurusa at binibigo ang walang pangpas. Paano tayo tinutulungan ng Panginoon pag tayo ay broken-hearted? Siyempre, huwag mo sarilinin yung problema mo. Diba sabi niya, 1 Peter 5:7? Pagkatiwala mo sa ating Panginoon. Tiwala. Okay, pangalawa, siyempre, meditate and prayer is very, very important because prayer can move. Aside from that, we must be humble because that Jesus was so humble when He came to earth, when He became man, itinabi niya ang kanyang pagkakos. So, yan yung mga tinatawag. Aside from that, we must know how to forgive enemies. What do you forgive? If you forgive, the Father standing in heaven will forgive. And siyempre, dapat tayo marunong magmahal. At ang ating mamahalin ay ang hindi kamahalan. Minamahal niyo ba ako? Amen. Hallelujah. Okay. So, mga kapatid, dapat tayo mabasag sa ating kalooban, lalong-lalo na ang mga kadalagahan, upang sa ganon, bibigyan kayo ni Lord ng mabuting partner sa buhay. Diba? Sinakasama-sama yung mabuting partner sa buhay. At siyempre, yung may mga asawa, dapat na palagi tayong mabasag sa loob upang manatili ang inyong ano tinatawag relationship. Amen. Amen yan. Eh, paano naman ang mga balo? Ang mga balo, dapat din mabasa sa loob upang manatili na asawa ni Lord. Yan ang sinabi ko na ay. Ay, mga single parent, ganun pa rin. Okay, ang single parent, pag bata ka, basagin mo ang iyong kalooban at bibigyan ka ni Lord the best part. Hallelujah. Lalong-lalo na ang ating isang pastora, dapat basag na basag palagi. Okay, Panginoon, sa oras na ito, this is the end of the verse. Through the wisdom given by the Holy Spirit and God. Yes. Father God, salamat Lord na dapat kami Panginoon babasag sa kalooban ng Yes. Panginoon. Sapagkat ang pagbabasag mo sa aming kalooban through the Holy Spirit, we are blessed and there is breakthrough in our lives. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Palakpakan natin.
Okay, let's have Pastor and Pastora Joanne. Okay. Pag-pray na natin yung kapatid. Isa lang kasi kunin ninyo. Itaas niyo lahat. Sige, itaas niyo lang lahat. Itaas mo na, Pastor. Ikaw na, Sige Pastor. po, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, maraming po salamat sa umaga ng Panginoon. Tayo pagputihan. Sa oras ng Panginoon, hindi po makaalala ng iyong kamatayan sa pusang Kalbaryo dati ng Diyos. Pagpalain mo mga ilim po ito na magbibigay ng paalala sa amin at hayaan mo na sa tuliran pagparte po namin ito ay maging katumbas ng aming kagalingan at kalakasan, Panginoon. Salamat po sa dugo na nabuo sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, para sa ating katubusan sa pangalan ni Jesus. Amen. Salamat po sa simbolo ng tinapay na ito. Ikaw, totoong buhay, ang salita mo, Panginoon, sa amin. Basbasan niyo nga po, Panginoon ko, ang tinapay na ito na sino mang makarinig, sino mang makakain, ay magkakaroon ng buhay at hindi magugutom. Sa ngalan ng Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Okay? Give them, Panginoon. Give them, mga kapatid. Bigay niyo na muna. Bago tayo manalangin. Tinapay ng buhay, ito at ibahagi. Ito ang tinapay ng buhay, kanin mo mag-iisa. Yan ang katawan, binayuan upang ikaw ay mabuhay. Yan ang katawan na hirap upang iyong kamtan ang buhay na walang hanggan. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-ibahagi. Ito ang saro ng bagong tipan, inumin mo, mag-isa. Yan ang dugo, dumaan upang ikaw ay luminis. Yan ang dugo ni Kristo na para sa iyo doon sa Kalbaryo ay luminis. Ang habag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbalik ng ating Panginoong Jesus Kristo. 1 Corinthians 11:26. Isang pag-alala sa kagandang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan
Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Jesucristo na ating Panginoon. Hindi ito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan na makikipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito rin ay isang mahalagang pagpapakita ng ating pagkikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. At babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalala sa atin na ang habag ng Panginoon ay isang isang gawain pinag-iisa, hindi pinagbabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Okay, so mga kapatid, let us bow down and then try to ask repentance from the Lord. Kasi kapatid, hindi ka pwedeng kumain ng hostya na bilang katawan ni Kristo at uminom ng natawag na grapes, panilan na ito yung simbolo ng dugo ni Kristo kung hindi malinis ang inyong puso. So let us bow down and give you 2 minutes to repent from the Lord. Kami po ay lubos na nagpapasalamat ang dakila mong pagmamahal sa amin. Okay? Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Itasan natin ang bread. Ang Panginoong Jesus, noong gabing siya'y pinagkanulo ay umampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Panginoon, daming Diyos, kami po ay nagpapasalamat din sa inyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ay siyang naghugas sa aming makasalanan upang kaituring niyo kaming mga anak. At tinahandog po namin ninyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang hayong buhay para sa inyo. Gayon din naman, gayon din naman matapos maghapunan ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ay bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay ipinapayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Salamat sa pagbukas. Salamat sa kagamitan. Salamat po God. Oh, glory. Hallelujah, Jesus. Naway lubusan kayo ang papabanalin ng Diyos na siyang nagbigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ng bunyong katauhan. Ang Espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesucristo. Dapat
ang tumatawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay nito. Sumasa inyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoon Yesu Kristo. Amen! Ayan na. Thank you, Lord. Ngayon po ay tatako na tayo sa ating pagbibigay. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because it's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Salamat Panginoon sa oras na ito. At nawa po kami ay mapuno ng pagpapala sa araw na ito. Itong aming handog na ito, Panginoon, ay inihahandog namin at inaalay namin sa inyo para ito ay makatulong sa aming bahay panambahan. Maraming salamat Panginoon at nawa po ay pagpalain kami araw-araw. Amen. Amen. Sige po, inanyayahan ko po ang lahat before tayo mag-proceed sa ating closing prayer, no? Inanyayahan ko ulit na awitan natin ang ating Panginoon, no? Ng buong puso, no? Sa ating tema ngayon na broken-hearted, sino man dito? Sige po, inaanyayahan ko po muli yung aming mga bisita sa araw na ito na hayaan yung ipanalangin namin kayo, no? Inaanyayahan ko po na sana tayo ay dumulog dito sa unahan. At sama-sama kaming mananalangin sa inyo. Ayan. You Lord. Amen. Amen. Praise God. Amen! Yes! Sabi po sa isang verse sa Bible, sabi sa Luke, isang kaluluwa lang ang dumakot sa Panginoon. Millions of angels rejoice in heaven. Ngayon po ay maraming mga kaluluwa, mga tao ito, hindi po na aksidente na kayo narito. Ito po'y plano ng Diyos. At sa umagang ito, ako po'y naniniwala na kasama po natin ang milyong anghel na ginawa po ng desisyon ng mga taong ito na sila po ay madago sa bawat pananambahan nito. Nawa po, hindi na po sila maging bisita, kundi ito simula ng kanilang pagpapatuloy sa Panginoon. Kaya Joanne, tatlo sa'yo. Sige po. Tatlo sa'yo, Pastor. Sige po. Tatlo sa akin. Wow, ang ganda na sa akin Ganda lahat. Sige po, dideklara natin. Pwede mag-deklara na muna ng pagpapala bawat isa sa hindi nila mag-pray. General siya. Sige po. Tapos pa-pray natin. Salamat po Panginoon sa mga na dinala mo sa mga Panginoon para sila ay patuloy sa
Sige po, magkaisa po tayo. Tapos po natin ating kamay para sa kanila. Hallelujah. Aming Diyos, pinupuri, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito, Panginoon. Salamat, Lord, sa bawat kaluluwang narito sa aming harapan. Sila po ay wini-welcome po namin ng mayroong galak sa puso. Tinatanggap namin sila sa iglesia ito, sino man at anuman ang kanilang kalagayan sa buhay. Salamat po, Panginoon, bawat isa sa amin nakikigalak ng kanilang desisyon na sila po ay tumuloy sa gawain ito sa Presbyterian Church for God. Ang amin pong dalangin, Panginoon, hindi lang ito kundi is umpisa lamang ito, Panginoon, na magkaroon sila ng commitment sa gawain ito. Lord, ang amin po na panalangin sa pangalan ni Jesus, Lord God, nagkakaisa kami sa pamagitan ng pagtaas ang aming kamay. Lord, sa kanila, Lord God, amin pong dinideklara ang iyong pagpapala, ang iyong bendisyon, ang iyong pagkalinga sa bawat buhay na narito dakilang Diyos. Saan man sila pumaroon, saan man sila pumunta, ang iyong pagsama at pagtatagumpay ng kanilang layunin ay sumakanilang buhay. Magiging doon sa kanilang mahal saboy, sa kanilang pamilya, maging pagpapala po ang bawat isa, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. Amen. Okay, taas ang mga kamay nyo. Taas ang mga kamay. Sundan nyo ako ha. Panginoong Diyos, Anak, Espiritu Santo, at nag-iisang Diyos na makapangyarihan. Sa oras na ito, ay tinatanggap ko ang aking tagapagligtas na si Yesu Cristo. Panginoong Diyos, Ikaw ang makapangyarihan na makapagbabago ng aking sarili. Sa oras na ito, inaangkin kita, Panginoong Jesus, na Ikaw ang may-ari ng aking buhay. Ngayon, isulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. At inaangkin ko ang pagbabago ng aking buhay at gagamitin mo ako sa kapangyarihan ng banal na Espiritu upang maluwalhati ang aking Ama sa langit. Amen. Thank you. Okay, pwede na tayo bumalik. Salamat po, no? Ayan po ay pagtanggap. Yan. So, bago po tayo mag-end, no? Ayan. Okay, sige po. Awitan po natin before mag-proceed sa closing prayer. Pinanyayaan ko po lahat na awitan ulit natin ang ating Panginoon, no? At magpatuloy. At sino po ang first time na maka-attend sa Christian gathering nila katulad nito? Lahat, no? So, lahat nakita natin kanina sa pag-awit, talagang todo bigay tayo, no? Amen. Yun ang totoong pag-worship natin sa ating Panginoon. Makita sa mga puso natin yung galak na narito tayo para sa gawin siya. At kaya, before we proceed sa closing, inaanyayahan po ng lahat na awitan ulit natin ang ating Panginoon. Sa lahat ng suliranin ko, ikaw ang siyang lunas. Sa puso ko, ikaw ang nais. Pag-ibig mo, Diyos,
Pasagin niyo po, Lord, ang mga Amen. hindi Glory. ninyo nais, Panginoon, ko sa aming mga puso. Lord, pasagin niyo po ang kalungkutan. Yes. Pasagin niyo rin po, Panginoon, ko ang pagmamadamot. Pasagin niyo rin, Panginoon, ko ang kayabangan, Panginoon. Amen, Lord. At Lord, yung mga galit sa aming mga puso, Panginoon.